Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos sa mga awit 118 verse 1 to 4. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayang sa bihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh, dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sige po, tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na sa langit, purihin ka, Panginoon, nakilala ka, O God, sa oras na to, sa araw na to, Panginoon. Lord, maraming salamat po, patuloy sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, O God, dahil patuloy naming nararanasan, Panginoon, how great you are, O God. Lord, salamat sa love na patuloy mong ipinaparamdam sa amin. Salamat, O God, dahil patuloy namin masasabi na, Lord, hindi kami nagkulang sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na patuloy mo po kami pangunahan sa oras na to. Niwala kami, Panginoon, na kasama ka namin mula sa simula hanggang sa matapos po ang gawain nito. Lord, tuloy kami lumalapit sa iyo, hihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan na aming nagagawa, Panginoon. Hayag man po ito o lihim, Panginoon, ay patuloy kaming humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patuloy mong linisin yung aming puso, yung aming isip, at yung buong pagkatao namin, Panginoon, upang makalapit kami, O God, na may katapatan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, dinadalangin din po namin sa bawat tatayo mula sa awit, tutugtog, nananalangin. Lord, ikaw yung patuloy na makita sa kanilang buhay. Maging, Lord, sa magpapahayag ng iyong salita, O God, tunay nga na itago mo lamang po siya sa inyong likuran at ikaw yung magsalita at maghayag sa amin, Panginoon. Lord, yung bawat salita na kanyang bibitawan ay maging pagpapala po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na yung salita aming mapakikinggan ay aming pong maisa pamuhay, Panginoon. Bahagi rin, Lord, sa bawat nakakasama at nakakasalamuhay namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon, at ngayong araw na to, sa oras na to, Panginoon, dinadeklara na po namin yung katagumpayan sa gawain ito. Tanging sa iyo lamang namin itinataas mo. Maraming salamat po sa iyo lamang pong lahat ng paborit pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. Tunay ba na kay puti ng Lord? Amen. Ayan, tayo po'y umawit at papurihan natin si Lord. Awitin natin ang kay buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos sa amin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos sa Kanya.
magtuloy na umawit at kantahin natin ang Goodness of God, Tagalog version. Hawak mo sa iyong kamay.
for your presence, Lord God, na hanggang matapos ang aming service, Lord God, kayo po ang pumagitna, kayo po ang mamuna, at kayo po ang makita, Panginoon, sa buhay ng mga tatay dito, Lord God. Salamat, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na kasulatan. Makibukas sa Galatians 5 verse 22 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Salamat po sa salita ng Panginoon. Magandang hapon po. Kumain naman tayo pero parang yan, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Ito po yung first time ko na magsalita dito sa Macabod Alliance Church. Matagal na rin ako niyayaya ni Pastor kaso sometimes conflict din sa schedule. Ako po ay nagpapastor sa Uyo Alliance Church, which is magkatuwang talaga kami ni Pastor Gibbs nung siya po ay nanligaw, no? Nung ako po ay gagraduate pa lang ng Bible School, inuunahan niya na yung mga kasama kong pastor. Talagang niligawan na ako ni Pastor dahil nga nung time na yun sa Uyo Alliance Church ay gusto niya magkaroon talaga ng pastor na hahawak. So nung pag-graduate ko ng Bible School ay talagang kinonfirm po namin sa Lord. Dahil that time, di pa talaga ako din kasal, no? Anyway, ang misis ko ay kapatid po ni Brother Brian, si Awit, si Pastora. Magkasama po kami sa Bible School. At ahead lang po yun ng isang taon sa akin. At doon po kami nagkakilala. At doon ko nakilala ang Alliance. Kasi sabi ko nga, nagkukwentuhan kami kanina, galing po ako sa Presbyterian, no? Na yung mga Korean kasi sila ay, talaga sila, Presbyterian yung kanilang ay tinuturo dito sa mga church na hawak nila. So, nung nakilala ko yung Alliance, mas na-discover ko na mas mag-grow ang isang Christian. Kasi maganda yung pagka ng church, ng pagka-compose. Hindi katulad sa Korean kasi halo-halo, iba-iba yung teaching nila. Which is, ang pinag-aralan natin, kung aralin natin yung background talaga ng passage ng Galatians, isa sa struggle ng mga mananampalataya doon yung iba-ibang katuruan, no, na sila na tawag nito naguguluhan, no, hindi nila mapanghawakan. Kaya kinonsern ni Apostle Pablo yung fruit of the Holy Spirit, no, na tinuro sa kanila. So, salamat sa opportunity, pribileyo na ako po ay makapagsalita at may bahagi po ang salita ng Panginoon sa inyong na naririto, no? Especially Macabod Alliance Church. Sige po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay lumapit sa ating Diyos. Aming makapangyarihang Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Tumihingi, Lord, ng inyong paggabay, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang patuloy na siyang magpaunawa sa akin. Sa bawat isa na kasama ko po dito, Lord God, na patuloy na kayo ang maitaas sa kalagitnaan ng pag-aaral namin ng iyong salita. Hindi po kami mananangan sa sarili naming kaparaanan, sa sarili ng pag-intindi na meron kami bagkos ang salita niyo mismo ang siyang magturo sa amin, Panginoon. Hindi yung mga naiisip namin. Ilayo niyo kami, Ama, at patuloy na huwag niyong hayaan na hamakin kami ng mga kaaway. In the mighty name of Jesus, itaboy niyo po ang gawain ng kaaway sa simbahan na ito at patuloy na makapag-focus po kami sa salita ninyo.
Papuri lamang sa iyo, Ama, at patuloy na ikaw ang dinadakila namin at itinataas sa umagang, sa gabi, sa hapon na ito. Ito lamang po ang isamot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasanay ako ng umaga ngayon nung nag-pitch ng hapon namin Sunday, no? Pero salamat sa Lord, no? Yung passage na pinag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga napaka-importante sa buhay ng Kristiyano at maraming pagkakataon na pagka malalim ka na sa Panginoon, no, ito yung nagiging basihan ng mga iba na tinitingnan din sa atin bilang mga kumilala at na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. So, tayo po ngayon ay magpo-focus sa goodness, no, which is sa Tagalog ay kabutihan, no. Nung chinat po ako ni Pastor Gibbs, actually late siya nag-chat pero sabi ko, prepared naman tayo bilang lingkod ng Panginoon. No? Kahit na medyo late kasi Friday ng gabi na siya nagsabi, pero sa biyaya ng Panginoon, sabi ko nga, pribilehiyo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Then, binasa ko kagad yung passage, sabi ko, napakaganda ng passage kasi minsan, no, nahahapyawan lang talaga to, no? Na pag nagpipreach ang isang pastor, kumbaga, sinasabi yung passage pero hindi siya naiisa-isa, no? Kaya maganda yung tema nyo, no? Ano siya, privilege siya na mapag-aralan nyo yung bawat fruit of the Holy Spirit, no? So, binasa po siya kanina sa Tagalog, pero babasahin ko sa English, no? Ang version na gagamitin ko po ay NIV. Sabi po dito, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So, yung focus natin ay goodness. Last Sunday po ba, ano pong pinag-aralan nyo? Kindness. No? Yung kindness, sige, ano po yung pagkaunawa ninyo nung tinuro sa inyo? Or sa Tagalog ng kindness ay kabaitan or kabutihan. Okay. Pero yung goodness ay iba po siya sa kindness, no? At maganda na makita natin yung pagkakaiba ng goodness sa kindness, no? Or kung sa Tagalog pa ng goodness ay kabutihan. Yan. So, ito pala yung topic. Kung titingnan natin, yung goodness ay isa sa mga napaka-importante sa fruit of the Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. No? Nung nakilala natin siya, tinanggap natin siya, hindi lang po natatapos doon. Kami po sa Uyo Alliance Church, lagi po namin nare-remind yung mga member namin na after na makilala natin yung Panginoon, hindi po natatapos doon. Kailangan po natin na mas lumago, lumalim, at maunawaan natin yung plano ng Diyos sa atin, which is ang fruit of the Holy Spirit ang isa sa pinaka-ini-aim natin na makamit natin bilang mga mananampalataya. At isa sa yung goodness sa pinakamahalaga, no? Kasi yung goodness is a virtue and holiness in action. No? Kumbaga, yung pagiging banal natin sa harapan ng Panginoon, nakikita dapat yung kabutihan or goodness sa buhay natin. No? Itong characterize na ito ay pinapakita din natin yung righteousness and desire to be a blessing sa kapwa po natin, no, na mananampalataya, no? Hindi lamang po sa ibang kakilala natin. No? Importante sa kapwa mananampalataya natin na makakakilala natin. It is a moral characteristic of a spiritual-filled person. Kaya nga yung Greek word ng goodness ay agathosone. No? Kumbaga, it is defined na uprightness of heart and life. No? Yung goodness ay nagmumula talaga siya sa ating mga puso na isinasabuhay natin. No? Hindi lang siya kaisipan, bagkus talagang isinasabuhay natin in action. No? Sa lahat ng ginagawa natin, nakikita talaga siya sa action.
No? So, napakahalaga ng goodness, mga kapatid, kasi yung passage na ito na inaano natin na topic ninyo ngayong ilang buwan nyo ba to tinapik ang fruit of the Holy Spirit? Kasi siyam to, di ba? So mga 2 months. So, na-challenge nga ako, maganda rin to maging din sa church eh. Pero anyway, no, kung titignan natin yung pinakakabuuan, no, ma-appreciate natin yung passage na ito kung titignan natin ng malawak yung sinasabi ni Apostle Pablo dito sa Galatians. Kaya ito sinulat ni Apostle Pablo, sabi ko nga kanina dito na yung mga believers sa time nila, no, especially in Galatians, yung mga mananampalataya doon, napakasimple ng gospel na kung saan na itinuro sa kanila, nalilito sila dahil nga maraming katuruan na pumapasok sa kanila, no. At kadalasan mas nangingibabaw yung pagsunod nila sa law, no, sa batas na ibinigay sa kanila, no. Pero despite their shortcomings, the promise of this passage ay mananatili, no, through the ministry of the Holy Spirit, mga kapatid. Ito po ay trabaho ng banal na Espiritu. No, nung tayo ay nag-decide na manampalataya, sumunod sa Panginoon, trabaho po ng banal na Espiritu. But, ito po yung gusto kong maunawaan ninyo, sobrang tawag na ito, hindi po siya madali. Hindi po siya na pag Christian ka na, nasa iyo na lahat ng fruit of the Holy Spirit. Pero napakahabang proseso, taon, buwan, napakaraming taon pa ang pwedeng mangyari bago mo makuha talaga yung bagay na ito. Pero, through the Holy Spirit, Jesus' perfect character can be exhibited in us. No? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung character na modelo na ginawa mismo ni Jesus, yun yung gusto nating makamit o yun yung gustong na marating natin, gustong iparating sa atin ng Panginoon na ma-attain natin. So, kung tayo ay mananampalataya, dapat mindset palagi po natin na yung fruit of the Holy Spirit ay maranasan natin. Hindi man siya ganun kadali, pero ma-apply po talaga natin siya one by one sa buhay natin. No, sige, tignan natin ang mabuti, no, kung para mas maunawaan natin yung goodness o yung kabutihan. Sa Bible, napakaraming stories na kung saan na pinapakita yung kabutihan, no? Especially yung kabutihan ng Diyos. Kasi hindi naman natin ito ma-apply, hindi natin ito mararanasan kung hindi natin maunawaan yung kabutihan ng Panginoon. Tama po ba? Di ba? Kung hindi natin naranasan, hindi natin nadama yung bagay na ito, hindi rin po natin masasabuhay. So, napakahalaga, no? Tignan natin, maraming istorya sa Bible na kung saan pinakita yung kabutihan ng Diyos. Una, yung creation. Bakit creation? Kung titignan natin, yung goodness ng Panginoon, dinisplay niya sa Kanya sa pamamagitan ng pag-create niya. No? Sino po dito pagka nagigising siya sa umaga, pagtingin niya, na-appreciate niya yung langit, yung na-appreciate niya yung halaman, yung mga nakikita niya. Amen, no? I hope na appreciate niyo siya. O sa mga maliliit na bagay na ginagawa sa inyo ng Lord. Yung creation sa paglikha ng Diyos sa atin, no? Yung ma-appreciate natin, yung hininga natin araw-araw, no? Thank you, Lord, kasi nakakahinga pa ako. Thank you, Lord, kasi pinoprovide mo yung mga pangangailangan pa namin. No? Yan yung isa sa mga bagay na dinidisplay ni Lord yung goodness niya sa pamamagitan ng creation niya. No? Kasama tayo doon. No? Kaya nga, sabi sa Genesis chapter 1, verse 31, the beauty, order, and purpose in creation reflect His intrinsic goodness. No? Kumbaga, talagang pinakita doon yung kabutihan
ng pag-create ng Diyos o yung purpose niya doon sa mga bagay, no? Nagre-reflect yung kabutihan ng Diyos, no? Una sa creation. Pangalawa, isa sa mga sikat sa Bible na story, si Abraham at saka si Isaac. I know na alam nyo na to. No? Ano yung kwento nito? Ito si Abraham at si Isaac, ito po ay magkaaway. Ito ba po yung kwento na yan? Hindi, joke lang. Niluluto ko lang kayo. Ha? Lolo to ni Moises, no? Si Abraham at saka si Isaac, inalay niya si Abraham. Tama po ba? Hindi, joke lang. Si Abraham ay meron siyang anak which is si Isaac, no? Tapos, no, inalay niya si Isaac sa ating Diyos. Pero, desidido na si Abraham na naialay ang kanyang anak. Ngunit gumawa ng kaparaanan ng Diyos. Sa papanong kaparaanan, may isang hayop doon na nakita na pagsabi ni Yahweh kay Abraham na okay na, alam ko na talagang iaalay mo siya Isaac para sa akin. No? Nung time na yun, nakahanap si Abraham ng ibang iaalay sa Diyos which is yung ram. Anong Tagalog ng ram? Hindi ko rin alam. Pero hayop siya, no, na kung saan inalay siya sa ibang klaseng tupa ata to, no? Kasi maraming type ang tupa eh. May yung mga mabalbon pa, mayroong mga iba-ibang klase, no? Kung saan makikita natin yung act of provision demonstrated God's goodness and faithfulness. Napakabuti ng Panginoon at napaka-faithful niya sa kanyang mga anak, no? Na instead na iaalay niya na si Isaac ay gumawang kaparaanan ng Diyos na makahanap ng ibang iaalay para sa kanya, no? Pangatlo, si Joseph in Potiphar's house, no? Kilala niyo si Joseph, binansagan siyang Joseph the Dreamer, no? Despite sa kanyang naranasan, no, nung binenta siya na sinold siya na maging isang slave, no? Pero his goodness led to favor with Potiphar, no? Who entrusted him with responsibility, no? Na kung saan kahit na siya ay pinagbili, no, nasa kulungan siya, di ba? Nasa kulungan siya, ay nung ipinagbili siya sa isang kay Potiphar na which is pinagkatiwala sa kanya yung pamamahala sa bahay ni Potiphar, no? Na kahit na ganun yung pangyayari kay Joseph, no, masilimuhot, no, kasi pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid, 'di ba, na muntik na siyang patayin. At ang ginawa na lang ng isa niyang kapatid, binenta na lang siya doon sa isang tao na kung saan nagngangalang Potiphar, no. At dahil kahit na ganun, yung nangyari sa kanya, yung kabutihan o yung goodness ay hindi nawala, no? Kumbaga na-turn yung masilimuot na pangyayari sa kanya, nakita yung goodness, yung favor ng Lord para kay Joseph, no? Muntik na kay Potiphar, no? And fourth, ano naman yung kung kilala nyo si Ruth and Boaz, yung kwento nila na kung saan si Ruth ay naging loyal and kindness sa kanyang mother-in-law, na kung saan si Noemi. Na si Noemi ay ito yung nag-led sa kanila na magkaroon ng Boaz fields, no? Kumbaga, yung pinakita yung goodness o yung pagpoprotect ng Lord sa buhay ni Ruth dahil sa pagiging loyal at kindness ni Ruth sa kanyang Diyos at mismo sa kanyang mother-in-law. No, and panglima, ito yung isa sa mga kilala natin, si David, no, si Haring David, na kung saan yung humingi siya ng kapatawaran sa ginawa niyang pagkakasala, which is yung after niya mag-commit ng adultery, no, ang tindi ng nangyari kay David, no, talagang naranasan niya yung consequence sa ginawa niya. Pero David's repentance and God's forgiveness reveal His goodness. Napakabuti po ng Panginoon kay David, no? Despite David's grave sin, no, sa
sa tindi ng kasalanan na gawa niya sa harapan ng Panginoon, God extend mercy and restored him. Binalik si David sa dati kung sino siya, na kahit na ganun siya makasalanan sa harapan ng Panginoon. And 6, yung si Elijah and the widow of Sarephat, no? During the famine, nung time na ito, no, kung alam niyo yung kwento na to, God directed Elijah to the widow, na kung saan, na merong maliit na flour and oil na natitira sa kanila. Pero, yung obedience at saka generosity nung widow na babae, yun yung nagdala ng miraculous and provision ng Diyos sa kanila. Kahit na nagdadanas yung buong Israel that time ng famine. No? Dahil sa kabutihan ng Diyos, sa generosity at pagsunod ng babae at ni Elijah, nag-create ng miraculous provision para sa kanila. And 7, no, Hezekiah's healing. No, si Hezekiah ay nagkasakit, no? Si King Hezekiah, nag-pray siya ng kagalingan sa Diyos, no? Anong nangyari, no? Nung nag-pray siya, God extending his life by 15 years. Mamamatay na actually si Hezekiah, no? Kumbaga matindi yung kalagayan ng sakit niya, pero nanalangin siya sa Diyos. Pero in-extend ng Diyos yung buhay niya ng 15 years pa. Grabe ang Diyos, no? Amazing. Pumiling ka sa Diyos, sabi mo, Lord, pagalingin mo lang ako, no? Huwag mo akong patayin, no? In-extend pa ng 15 years yung buhay niya, no? Kung mababasa po natin yan sa 2 Kings 21-11. God's goodness responded to Hezekiah's faith. Grabe po yung faith ni Hezekiah sa harapan ng ating Panginoon. And last, the prodigal son, no? Alam ko na alam niyo yung kwento na to, na which is isa sa mga sikat na parable ni Jesus, no? Na kung saan the Father's goodness is evident when He welcome back His wayward son with open arms, celebrating His return. Nakita natin yung pag-welcome back ng isang tatay sa kanyang anak, na kung saan yung kabutihan ng isang ama, makikita natin dito, no, na kahit na nilustay ng anak ang lahat ng kanyang ng ari-arian na ipinamana niya na agad, hiningi sa kanya ng kanyang anak, kahit ganon, open pa rin yung ama para tanggapin yung kanyang anak, no, sa pagbalik ng kanyang anak. Alam niyo mga kapatid, these stories remind us of God's unwavering goodness and inspire us to reflect in our own lives. Ganon din po sa atin. Hindi po ako naniniwala na walang istorya sa buhay natin na naging mabuti ang Diyos. Tama po ba? Marahil may istorya ka sa buhay na hindi mo maintindihan, hirap na hirap ka na, pero naniniwala ako na pagdating ng time sa tamang panahon, maiintindihan mo yung ginawa ng Diyos, yung goodness ng Diyos, kung bakit mo naranasan yung bagay na. Now, mga kapatid, nakita na natin yung goodness ng Panginoon. No? Yung goodness ay napakahalaga sa atin bilang mananampalataya. No? Ang tanong, paano ba natin siya may apply sa buhay natin? Paano ba natin siya step by step magagawa? Kasi hindi naman agad na magagawa natin siya. No? Possible may struggle pa tayo, no, sa ganitong kaparaanan. Pero may mga practical ways ako na gustong ibahagi sa inyo, no. Practicing goodness in our daily life is a beautiful way to make a positive impact to others and cultivate a kinder world, no. Ito yung mga practical step na pwede natin i-take, no. Una, random acts of kindness. Yung mga simple gesture, no? Yung, kumbaga, yung pagpumasok ka sa isang pinto, like punta ka 7-Eleven, may kasunod na papasok, pwede mo nang, wag mo muna isara, no? Papasukin mo sila. Mga small, maliliit lang siya na bagay, pero
ito ay nagdadala ng malaking impact sa mga tao. No? Na kung saan nag-offer tayo ng genuine compliment. No? O nag-offer tayo ng help sa mga tao na kahit di natin sila kilala. No? Yung mga ganong simple act. No? May nakita tayong pulubin, no? Binigyan natin ng food. No? Huwag naman pera kasi yung karamihan sa pulubi ngayon ang hihingi sila pera. Pero doon sa amin kasi sa Uyan, napakarami talaga nila. Hindi po kami nagbibigay ng pera. Pagkain talaga. May times nga na binabato nila eh. Yung pag binigyan mo silang pagkain, tinatapon nila. Kasi nangyari, binibigyan nga natin sila, pero napupunta lang sa wala. No? Pinangsisigarilyo din nila. So, mas mabuti pagkain talaga pag kayo magbigay. So, yung mga ganong acts, no, na kung saan malaking impact sa kanila yon, no? Nagki-create tayo ng kabutihan sa buhay ng ibang tao. So, una, random acts of kindness. Pangalawa, listen with empathy. Kailan tayo nakinig sa isang tao na may problema? Meron bang tao na minsan na kaibigan natin na may struggle siya sa buhay na lumapit sa atin, na nanghingi siya kumbaga, gusto niya lang mag-share. Minsan hindi nila kailangan ng advice. Gusto nila yung nakikinig tayo at pinaparamdam natin na nandun tayo. When someone shares their thoughts and struggle, listen attentively. Mas okay na makinig tayo. Show empathy and understanding. Unawain natin yung sinishare nila at iparanas natin yung comfort natin sa kanila. Kahit wala tayong sinasabi. Sometimes, a compassionate ear is the greatest gift you can give sa kanila. Pinaka mayamang maibibigay mo sa kanila. Yung pakikinig mo sa kanila. Malaking impact na yun sa kanila. No? And at the same time, sa marriage life, sometimes, yung mga struggle natin sa mag-asawa, kailangan lang minsan ng pakikinig. Kami ni Pastora, madalas, imbes na makinig kami, nagre-reason out na kami kaagad. Sometimes ito, struggle ng mga mag-asawa. Pero, kung titignan natin, napakahalaga ng listening, tapos yung pinaparamdam natin yung empathy sa kanila. Kaya, kahit ilang years pa lang kaming kasal, marami na kaming natutunan talaga kung paano makinig sa isa't isa at iparanas yung... No. Pero sometimes may mga problema na kailangan muna manahimik. No. Hindi naman laging mag-explain. No? Pwedeng pahupain nyo muna din, tsaka kayo makinig sa bawat isa kung ano yung pinangyarihan, bakit nangyari yun. No? Kasi yun yung bagay na mabibigay natin na napakalaking halaga para sa partner natin, sa ibang tao. And third, forgive and let go. Kasi karamihan, forgive daw sila pero hindi nila makalimutan. Pero hindi pa rin sila nag-forgive. Sometimes, kailangan natin pag-isipan, mga kapatid. Alam ko na may times na mabigat talaga yung problem o yung ginawa sa atin ng tao na sabi nga hindi natin makakalimutan. At sabi nga nila na yung problema, yung ginawa nila sa atin, mas mabuti pa na sinaktan tayo kaysa yung narinig natin na sinabi sa atin. Pero, sabi dito, mga kapatid, kailangan natin i-practice yung forgiveness even when it's difficult. Kahit na napakahirap para sa atin. Kasi, it frees your heart and allows healing to take place. Magbibigay ng kaluwagan sa ating mga puso kapag ginawa natin yun. At healing din para sa atin. Meron pa pang mga bagay na hindi nyo pa nakakalimutan, hindi nyo pa napapatawad. Try nyo i-practice, mga kapatid. Maunawaan nyo yung sinasabi ng Panginoon. Pang-apat, volunteer your time. No? Napakahalaga ng yung time natin. No? Pero, mag-isip tayo ng mga bagay na kung saan pwede nating
maging act of goodness yung mga ganito, no? Kung saan sa church marami tayong gawain, volunteer natin yung sarili natin. Kami po may outreach kami ngayon sa Sauya Alliance Church. Magti 3 months na siya namin hinahandle. No, na kung saan yung mga member namin, sabi namin sa kanila, mag-volunteer kayo kasi hindi talaga namin kaya ng kami-kami lang. So gawain naman natin yun as a church. Which is act of goodness din kapag bino-volunteer din natin yung sarili natin sa mga bagay na yun, no? Kung hindi man sa church, kung may mga alam kayo sa barangay natin na naghahanap sila ng mga volunteer, no, maraming sa mga barangay, especially yung mga yung hindi lang sa barangay, no, yung mga nagpapaampon ng mga aso, no, rin yun, act of goodness din yun, na yung mga pusa, yung mga aso, no. Si Pastora ay mahilig sa aso, sa pusa, no. Kaya pagka may nadadaanan kaming pusa, yari na yun, kukunin niya yun pagka walang may-ari kasi pag umiyak sa kalsada. No, lalo na pag nakita nila na wala na nag-aalaga, talagang kukunin na nila. So yung mga ganong is act of goodness din natin, no? Passion din na kung saan na pwede natin gawin sa community natin o sa animal, sa pag-rescue ng mga animal. Ito yung mga skills na makakapagbigay sa atin sa paglago sa atin at maiyak natin yung goodness na gustong ituro sa atin ng Panginoon. So, panglima, speak kindly. Ito, napakahalaga po mga kapatid. Kasi ito yung kailangan talaga natin i-practice as a Christian. Yung pananalita natin ay kailangan pag-isipan talaga natin. Sabi nga nila, bago ka magsalita, pag-isipan mo muna. Bago ka mag-decide, magsalita, no, kailangan tignan mo muna, isipin mo muna kung makakasakit ka ba or makakapagbigay ka ng encouragement. No? Words have immense power. No? Makapangyarihan po yung bibig natin. Yung salita na may lalabas natin. Based din sa passage, sa kalimutan ko na, pero New Testament siya, na kung saan in-explain doon yung pananalita na talagang nagbibigay buhay siya at pwede rin siyang mag-curse sa mga tao. No, kaya importante yung speak kindly, hindi lamang po sa church but sa mga other people o mga kakilala natin. So, choose them wisely, no? Pag-isipan natin kung yung sasabihin natin na ito ba ay makakapag-encourage, makakapag-uplift sa isang tao and affirm others. At pinakamahalaga, avoid talaga natin yung mga negative talk o yung mga chismis. No? Yun yung wag na wag nating pasukin. No? Ito yung mga practical ways na kung saan isa sa mga dapat nating gawin. No? Speak kindly. And malapit na, yung 6, pang-anim, no? Help those in need. Ito importante rin to mga kapatid. Offer assistance to someone struggling. Whether it's neighbor or sa church o family members natin, acts of service demonstrate goodness. Yung pag-serve natin o yung pagbibigay natin ng tulong sa ibang tao ay nagbibigay yun sa atin o nagpapakita natin yung goodness na ina-apply natin bilang mga mananampalataya. No, sa church, marami tayong mga kapatiran na alam natin na humihingi ng tulong. No? Pwede natin silang tulungan. Hindi man financial, but encourage natin sa kanila, ipag-pray natin sila. No? Malaking tulong yun. And even sa family. No? Pwede din natin talagang i-apply ito sa lahat ng ginagawa natin. No? And even sa work. Kahit sa school tayo, no? Tumulong tayo hanggang kaya natin tumulong. And 7, practice gratitude. Lagi nating i-practice to be thankful for what you have. Express gratitude to others. No? A simple thank you goes a long way. No? Yung mga simpleng pasasalamat sa Panginoon at pasasalamat sa tao, sa mga kakilala natin na
na na marinig nila to sa atin, malaking bagay yun sa kanila, no? Na-uplift natin sila. Isa na dito si Pastor Gibbs, kilalang kilala ko sa na ganitong tao siya, no? Malagi mo siyang maririnig ng salamat. Lagi yan siyang ganyan, no? Na kung saan nagbibigay talaga ng uplift at encouragement sa atin bilang mga mananampalataya. And pangwalo, be honest and transparent. Honesty is a form of goodness. Be truthful in your interactions, even when it's uncomfortable. Maging honest tayo at transparent sa mga bagay-bagay, no? Especially sa kapwa mananampalataya natin, sa family natin, no? Kahit na parang hindi ka komportable, pero at least naging honest ka at transparent ka sa kanila. No? And pang-siyam, support local businesses. No? Especially sa church, may mga business na kung saan pwede nating suportahan yung church natin. Hindi lang naman siya business talaga na outside, but yung business na kung saan makakatulong din sa church. No? Kung maliit man ito o malaki, suportahan natin, pag-pray natin sila, na kung saan ito ay nagbibigay din ng tulong sa kanila at mapapakita natin yung act ng goodness. No? And last, ito yung pinaka maganda na isa sa mahalaga na practical way na pwede nating i-apply. Plant seeds of positivity. No? Yung pagiging positive mo sa lahat ng bagay, no? Ito yung magandang i-plant mo sa mga tao, sa mga kakilala mo. No? Ngumiti ka kahit di mo siya kilala. No? Smile. Yung smile mo ay nagbibigay sa kanila ng malaking tulong sa kanila. No? Share uplifting stories sa mga mananampalataya natin or sa kapwa natin. No? And spread positivity whether you go. No? Kasi hindi natin alam yung bagay na nagawa natin sa kanila, no, malaking tulong pala sa kanila. Hindi natin alam yung member na pumasok sa church natin, last na pala na sana nila nga attend kasi nga disappointed sila. Pero nakita nila yung smile mo at in-approach mo sila, malaking tulong yun sa kanila. Sabi po namin, lagi po namin tinuturo din sa Uya Line Church, yung pagpapatuloy natin sa gawain ng Panginoon, yung pagiging positive natin sa lahat ng bagay, malaking impact yun sa mga kasama natin sa church. Kasi isa yun sa magpapatibay din sa kanila. And our closing, mga kapatid, itong mga bagay na napag-usapan natin, na kung saan pwede na natin siyang i-practice, no, araw-araw sa buhay natin. Kasi dito natin may ipapractice yung goodness na isa sa mga fruit of the Holy Spirit. No? Fruit of the Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos. And our closing, no, na may the Holy Spirit continue to cultivate goodness within us. Na kung saan patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang magpatibay at magpanatili sa atin sa pamumuhay ng may kabutihan. Let's be vessels of God's love in action, reflecting His character to a world in need. Na kung saan ito yung magagawa natin sa buhay natin. Even though na yung mundo natin ay alam naman natin na kurap at walang may dulot sa atin ng mabuti. Pero ito yung bagay na pwede natin gawin sa Kanya. So as we seek to cultivate goodness, mga kapatid, let's rely on the Spirit. The Spirit's transformative power. No? Paniwalaan natin at panampalatayaan natin yung pwedeng gawin ng banal na Espiritu dahil makapangyarihan po ito sa buhay natin. Our heart's desire should always be after God's goodness above all else. No? Nawa, mga kapatid, yung goodness, isa sa mga fruit of the Holy Spirit ay patuloy na may sa buhay natin.
gaya ng ginawa ng Diyos sa atin. At isa sa pinaka-great, pinakadakilang kabutihan na in-example sa atin ng Panginoon, which is si Jesus Christ. No? Yung goodness niya na iaalay niya yung sarili niyang buhay para sa atin, na walang papantay sa ginawa ni Jesus. No? Yung i-offer niya yung buhay niya para lang maligtas tayo, magkaroon tayo ng pag-asa, maranasan natin yung buhay na walang hanggan na gusto niyang iparanas sa atin, at alisin tayo sa kasalanan na control sa atin at nanatili sa atin. So, si Jesus Christ yung pinaka-the best example when it comes sa goodness. Nawa mga kapatid, kung tayo struggle, nahihirapan tayo, tingnan natin yung ginawa lagi ng Diyos sa atin, especially si Jesus Christ. Pag nakita natin yun, nakafocus tayo sa ginawa sa atin ng Panginoon, may paparanas din natin yun sa kapwa natin, even sa kapwa believer natin. Tayo ay manalangin. Aming banal na Diyos, napakabuti sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa inyong salita na nagbigay sa amin ng kabutihan, Lord God, sa lahat ng ginagawa namin. Salamat sa linaw na naranasan namin, sa pagkaunawa namin, Lord God, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, at kami ay natuto at nakita namin yung kahalagahan ng kabutihan sa aming buhay. At yung kabutihan na gusto namin gawin, Lord God, ay nagre-represent dito ng kabanalan ng aming pamumuhay. Salamat, Lord God, dahil in-offer niyo ang iyong sarili, inalay niyo ang inyong buhay para lang kami ay maalis doon sa pagkakatali ng kasalanan at magkaroon kami ng panibagong buhay na kung saan yung buhay na nagpapatuloy na sumusunod sa inyo at ipinaparanas at nakikita yung fruit of the Spirit, which is yung kabutihan sa aming buhay. Nawa, Lord God, tulungan niyo kami na may-apply namin ito unti-unti at may sa buhay namin ito sa pang-araw-araw namin ginagawa. I pray, Lord God, ang Makabot Alliance Church ay patuloy na maging isang modelo when it comes sa kabutihan. Nawa, Lord God, yung ginawa niyo ay mag-reflect sa bawat isa, sa bawat miyembro, Lord God, ng Makabot Alliance Church, upang kung sino man yung mga kasalamuhan nila, makakasama nila, makikita nila at mararanasan nila yung goodness na naranasan din nila sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na pinupuri ka namin at sinasamba ka namin sa hapon na ito at itinataas namin ang kadakilaan ng iyong pangalan. Ito lamang po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pong mapagpalang hapon po sa ating lahat, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. 2 Corinto verse 8 to 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hihintayin na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Let us pray. Heavenly Father, aming mapagpala, natanggap po namin ang aming mga handog na ito bilang papasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap mula sa iyo. Naway pagpalain mo ang aming mga handog at gamitin ninyo sa ikauunlad ng aming simbahan at sa pagtupad ng iyong kalooban. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
po'y tumayo para sa pag-awit na. Po tayong magsiupo. Walang ano eh. My sweet, sweet daddy, you make me happy when I am sad. When I am with you, I always love you inside my heart. I love you, Daddy. My sweet, sweet daddy, you make me happy when I am sad. I always love you inside my heart. Happy Father's Day! Thank you! Magandang hapon sa inyo lahat. Act of goodness. Yung natatandaan ko, act of goodness kanina eh. So sabi ni Pastor, yung mga volunteers. So salamat sa mga volunteers natin dito sa church. Lalo na sa darating natin na Pastor Fellowship dito sa Macabod Alliance Church. So ngayong June 19, 2024. So kailangan tayo ng mga volunteers dito. Una-una sa paglinis ng church natin, then sa pagluluto, pag-prepare na para sa ano natin, sa mga pastors natin na darating dito. Then sa mga visitors natin, meron na tayong visitors dito. Ang visitors natin si Pastor Pete. Pastor. Bago pa siya, tagal na. Tagal na. Tapos, sa mga nag-anniversary, sino nag-anniversary dito sa atin? Saka yung mga nag-monthsary, saka nag-birthday. Nag-birthday. Si Baby Boy. Si Baby Boy. Si Clarence. Si Clarence, sino? Yung bata. Yung bata. Clarence. Kasi kantahan natin ang happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Clarence. Happy birthday. Then sa ating, may parating din pala tayong National Alliance Men Fellowship na gagawin ito sa Davao City. So invited lahat ng mga men kung sino yung pupunta. Sa September 26 to 29, yung ating Alliance Men Fellowship. National.
Then sa atin ding meron ding National Alliance Women Fellowship sa Iloilo City. So kung sino yung mga women, pwede rin kayong sumama dun sa mga nakapag-book na. Oo. Then sa ano natin, yung may darating din tayong isama na natin itong ano natin yung sa Mother Church natin na anniversary. So this coming June 29, 30. So invited ang lahat, no? So ang service doon na lahat, wala na dito. Sige. Yun lang, then ano pa, kung may dadagdag, so ano na lang, dagdag. Then, ano na next? May ano? Closing prayer. Yan. Kung may nakikita po kayong basket